Mga ka-native, pag-uusapan naman natin ngayon, Giants. Yan. So, itong usaping Giants, no? Ilang taon na ba ako nagja-Giants? Ilang taon na rin. Yan. At very successful tayo sa pagja-Giants dahil daming tumatangkilik sa Giants at marami nagpasikat sa aking manok. Sila Sasuke, no? Nakita niyo yan dati. Pero yung pinaka-peak sa pagsikat ko sa Shamo ay dahil dito sa manok na ito. Yan, si Kronos, no? At napakabait nito. Talagang super ganda kapag may siso itong si Kronos. Yan. Daming umo-offer nito. Ang yung iba umaabot pa ng 45,000 yung offer, pero hindi ko siya binigay kasi nga kapag may sisiyo ako kay Kronos, mag-sold agad. Yan. Ang mga sisiyo niya, ngayon may mga breeder na tayo, may na-select tayo, no? Nakakaunti. Kasi yung iba, halos sa mga selected natin, ay nabigay din natin sa mga customers natin. Yan. Papakita din natin maya-maya. Gusto ko lang i-flex muna itong si Kronos. Sa ngayon, ilang taon na rin siya. Sa ngayon po, may mga backup na siya ng mga breeder, which is mga anak niya rin. Yan. At may isa akong breeder din na matangkad, yan, para ma-infuse sa kanilang palahi. Yan. So, sa mga nagtatanong magkano yung anak nitong si Kronos, no? 2.5 po ang 1 month old. So, bakit nga ba mahal? Mahal po yung materyales, no? May kamahalan po ang mga ganitong klaseng manok at sila po ay napaka-broody. Ibig sabihin, gusto nila maglimlim talaga sa sariling itlog nila. Kaso nga lang, malalaki po ang mga babae din nito. So, kailangan siya na natanggalin yung itlog at i-incubate. Mas safe kapag ganun. At yung mga sisiw, kawawa kapag naapakan ng mga babae dahil sobrang bibigat po ng mga manok na to, no? At yung mga sisiw nila, kapag naapakan, posibleng mamatay, no? Yan. At hand breeding din po ang mga manok na to. So, kailangan talaga ng pasensya and syempre ng oras para maparami ang manok na ito. Ito po naman ay isa pa nating breeder na ngayon. So, siya, na-train na namin siya. Ilang weeks lang. Pinapakitaan namin siya sa mga ginagawa ni Kronos at nag-guide niya na kung paano mag-hand breeding. So, handbreed siya ngayon. Ito po pala sa mga hindi nakakilala, ito yung in-infuse natin na bagong bloodline. No, ito yung napasikat din sa kaibigan kong si John Kenneth na yung anak yung manok niyang si Kratos. So, ito yung mga sinelect niya at na-share din sa atin. Yan. So, napakatangkad ng manok na to. Yan, kaya ginagamit na rin natin siya sa breeding. So, isa siya sa pinakamatangkad din na manok dito sa manukan natin, no? Sisiw pa lang to, daming pumupunta dito sa manukan. Gusto siyang bilhin. So, syempre ayaw ko dahil nga siya yung nakita kong manok na pogi at gagamitin natin pang-infuse dahil sobrang tangkad din ng manok na to. Kita nyo naman yung yung kamay, paa niya, no? Yan sa palad ko. Talagang makita mo na quality talaga. Yeah. So, very happy ako. Nagkaroon ako ng ganitong klaseng manok na nakuha natin sa kaibigan ko si John Kenneth, no? Na ito po ay si Hades, no? Anak po to ni Kratos. Yan, yung si Kratos po kasi nakita ko may kamukha si Kronos, napakatangkading manok. So, ayun, kaibigan ko yung may-ari at syempre nakakuha ako ng anak niya. Yan, no? So, ito na yung isa din sa foundation ng ating mga sisiw. Itong si Hades. Yan, itong si Hades po yung mga anak ni Kronos na iba, no? Siya na yung kumakasta. So, marami na akong anak ni Kronos na na-save na-harvest na rin sa range kasi kailangan ng range ng mga manok na ito. No, nagre-range sila ng mga 2 months old hanggang maging 6 months old bago namin sila maging breeder para matibay yung buto nila. So, iba naman yung ipapakita ko. Mga anak na ni Kronos. Ito naman po yung bagong harvest namin na Shamo Giant. So, medyo maingay siya. No, kasi nga hindi pa siya sanay sa tao. Yan. Pero sinasanay na namin siya kasi nga in-harvest namin sila sa edad na 6 to 7 months. So ito, napapansin namin, nakita na namin ng mga senyales na siya po ay nagme-mate na, no? Kasi nga very territorial na siya sa range nila. Yan, isa po siya ngayon sa pinakamatangkad na harvest namin, no? Na gagawing breeder na anak ni Kronos. Napakalaking manok nito. Batang
bata pa po ito, no? Kita nyo, maingay pa, no? Kasi nga hindi talaga siya sanay na hinahawakan. So, sanay lang po siya sa range. And may nakasta na rin din po siya. Kaya ayun, hinarvest na namin. Yung gagawin na lang namin, kasi nga hand breeding kami, yung ibang babae namin ayaw pa-breed ng naka-breeding pen lang. So, gusto nila ay hand breeding, no? So, kapag hand breeding po, mas nag-guide namin yung lalaki na hindi mabigatan yung mga babae namin, no? So ito po ay si Zeus, no? At sa ngayon, siya po ay sinasabi ko na, at sinasabi na rin ng mga breeder ko dito, na mga handler ko, na ito na daw yung pinakamatangkad na nasisiyaw na na-harvest nila sa range, no? So as of now, no? Sa anak ni Kronos, no? Kay Hades, wala pa siyang anak na napalaki. So si Kronos kasi nga matagal na siya dito. So ito, mas bata lang to kay Hades. At next ay ipapakita ko sa inyo, Kanawayon. Kapatid niya rin, pero kapatid niya sa papa, anak din ni Kronos. Pero iba yung babae na ginamit namin, Kanawayon, para may Kanawayon kaming anak ni Hades. So si Hades kasi, pag pinares namin siya sa medyo light colors, halos lahat ng mga inaanak niya Kanawayon. No, at kapag Kanawayon din, na babae, Kanawayon yung napuproduce ni Kronos. Yan. Ito si Zeus. Papakita ko sa inyo. Next, no? Ay si Poseidon. Ngayon naman po, ito yung pinapakita ko sa inyo ay si Poseidon. Siya yung nag-iisa na sinelect natin na Kanawayon na anak ni Kronos. Yan. So talagang ginawa ko tong magpalabas ng Kanawayon na anak ni Kronos dahil gwapo na, matangkad pa. Yan. So, fan kasi ako ng Kanawayon, no? Alam ko maraming fan din dito ng Kanawayon sa inyo para sa mga Giants. So ito yun isa ito sa pinaka maganda na napalabas ko sa anak ni Kronos. Matangkad, no? Hindi ko masasabi pinakamatangkad, no? Pero dala niya yung genes ni Kronos. Yan. Matangkad din siya, hindi siya magpapahuli, no? Kasali siya sa top 3 din na harvest natin. Yan. Kasi nga yun yung top 3 na na-harvest natin, si Zeus, si Hades, at itong si Poseidon. Yan. Kaya, kasali sila sa top 3 na pinakabata na na-harvest natin sa range. No? So, nagpapa-range talaga kami. Malaki yung ranging namin para sa kanila. Sa lahat ng manok ko, nire-range po yan bago maging breeder. So, ito, nagme-mate na po talaga. Abang-abang na rin din po kayo sa mga anak nito dahil nga talagang matutuwa kayo. Sobrang gwapo pa naman, no? So, sa mga fan ng Kanawayon dyan, ayan na, no? Nakapalabas na tayo ng anak ni Kronos na Kanawayon. Napalaki na natin at ngayon nag-mate na rin sa mga babae natin. So, batang-bata ba to? Pinakamatanda sa na-harvest natin si Hades. Ito ang kasunod si Poseidon at yung pinakabata natin na na-harvest, no, ay si Zeus. So, may mga pa-harvest pa ako. Siguro mga 3 months from now or 2 months from now, may ma-harvest na naman tayo. Baka masabi ko, kaya nilang talunin na naman itong top 3 natin or kaya nilang tumbasan itong top 3 natin. Pero itong top 3 kasi natin ngayon, based sa kagwapuhan, talagang napakagwapo. So, abang-abang kayo. Once again, sa mga gusto pong kumontak sa akin, contact nyo ako, 0948-566-9902. Usap tayo kung gusto nyo ng ganitong klaseng manok. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all.